programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Investigador, now moving. Sa Investigador ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo ang paglilinaw sa tunay na pagkatao ni Dr. Albert Garcia na nabiktima sa modus operandi ng isang grupo na nagbebenta ng mga libreng gamot. Kami po mga doktor naghihirap, nagpupuyat para maibigay po ang aming serbisyo sa inyo. Sana po, huwag niyo pong gamitin ang aming pangalan sa mga illegal na gawain. Ang masusing pag-iimbestiga sa isang angkan sa Kalinga na dawit daw sa iba't ibang kaso. Ang safety lang? Dito sa kanila. Kasi may tribal war kami. Ano po? Tribal war. Pero yun nga, trabaho na ng PNP yan eh, kung may tribal war. He should have employed the security of the PNP to protect his barangay from any tribal war. LPG Autogas Station sa Bulacan lumalabag sa patakarang pangkaligtasan? Sir, kooperatiba na po kami. For personal construction lang po ito. Pero sa mga miyembro lang. Kami nagbebenta sa... Bali-bali yung bali-bali. Bakit ang kami focus si Mike Enriquez sa dito ang bagong tikada ng investigador sa programang ito? Ang mga abusado at ang mga manloloko. Hindi namin tatantanan! Noong nakaraang Sabado, ibinunyag ng investigador ang modus na isang sindikatong nagbebenta ng mga gamot na dapat ay libre lang. Ginagamit ng naturang sindikato ang mga kaduda-dudang reseta gamit ang mga pangalan di umano ng ilang doktor. Nauna naming sinabing ang pangalang Dr. Albert Garcia na isa sa mga ginamit ng sindikato ay hindi rehistrado sa Professional Regulatory Commission o PRC. Pero nakapanayam ng investigador mismong si Dr. Albert Garcia at nilinaw niya na siya ay isang lisensyadong doktor. Dr. Garcia, una po sa lahat, nais po humingi ng paumanhin ng investigador doon sa maling impormasyon tungkol sa inyong pangalan dun sa last episode po namin. Para po sa kaalaman ng lahat, maaari po pa ninyo kami bigyan ng background at introduction sa inyo po at sa inyong profession. Okay, Ma'am Angie, I'm Dr. Albert B. Garcia, graduated at Our Lady of Fatima University, and I passed the physician licensure exam last February 2006 and registered on March 1, 2006 with a license number of 106469 po. Yun lang po ang gusto kong malaman para sa aking, lalo sa mga pamilya ko, sa aking mga colleagues, at lalong-lalo sa mga pasyente ko, sa mga pasyente at magiging future patients ko po. Kinundi na rin ni Dr. Albert Garcia ang iligal na gawain ng sindikato. Doon sa illegal act na ginawa ng mga sindikato, I am not aware, neither involved in this illegal act. Kasi ang product po namin, pag maraming pasyente, minsan na nasa table po namin, at pag lumingin ko lang sa isang idlat, nawawala, akala namin na misplaced. Pero minsan yun pala, nakukuha nila at ginagamit sa maling paraan. Kami po mga doktor naghihirap, nagpupuyat para maibigay po ang aming serbisyo sa inyo. Sana po, huwag niyo pong gamitin ang aming pangalan sa mga illegal na gawain. Muli, nililinaw ng investigador na si Dr. Albert Garcia ay isang lisensyadong doktor na gaya ng ibang manggagamot ay nabiktima lamang ng maling gawain ng sindikato. Inuulit ko po, ako po si Dr. Albert D. Garcia, isang rehistradong doktor. Last February 2006, who passed the physician licensure exam, registered on March 1, 2006 with a license number of 106469. Susunod, ang masusing pag-iimbestiga sa isang angkan sa Kalinga na dawit daw sa iba't ibang kaso. Ang safety lang? Dito sa kanila. Kasi may tribal war kami. Ano po? May tribal war. Pero yun nga, trabaho na ng PNP yan eh, kung may tribal war. He should have employed the security of the PNP to protect his barangay from any tribal war. Our target there is very influential. Involved din siya sa drugs, involved siya sa gun smuggling, lahat ng criminal activities halos kinuha na niya. Tatlong
Isang linggo na ang nakaraan ng unang ipinalabas ng investigador ang di umano'y mga iligal na gawain ng isang angkan ng mga gunawa sa barangay Bulanao, lungsod ng Tabuk. Kabilang sa mga yan ang karnaping, gun running, highway robbery, illegal gambling at pagbebenta ng illegal na droga sa kanilang lugar. Unload! Kaya naman isang malaki ang operasyon ng pinano ng mahigit 200 operatiba mula sa Philippine National Police, Cordillera Administrative Region o CAR, Philippine Drug Enforcement Agency CAR at Region 2, Philippine Army at investigador sa kinikilalang kilabot na pamilya ng mga gunawa. Sa sinimulang laban kontra sa manay nagahari-hariang pamilya sa lungsod ng Tabuk, lalawigan ng Kalinga, mas maraming tanong ang lumutang. Hindi na wala namang lalabas dito na kami. Pag-i yung matabasin. Ako si Iludo Nawa, yung barangay captain dito. Kaya naman isa-isa naming hinanap ang mga kasagutan. Granada nga doon, yung pag-ilawan yun. Doon yung... Malawak na kabundukan at mga saganang lupain, yan ang pumapalibot sa lalawigan ng Kalinga sa rihong ng Cordillera. Mga pamayanan dito ay mga maliliit na pamayanan na kalat-kalat, karamihan nasa kabundukan. Dahil ang lipunang Kalinga ay binubuo ng iba't ibang tribo, merong 48 na tribo sa buong probinsya ng Kalinga. Sa kabisera ng Tabuk, bakas ang payak na pamumuhay. Pero sa likod ng mapayapat tahimik na pamayanan, umaalingaw-ngaw raw ang sigaw ng hidwaan. Basically, kung merong sinaktan na miyembro ng isang tribo, gaganti ang miyembro ng tribo na nasaktan. Ito ang sistema ng katarungan para sa mga Kalinga. Karaniwang pagpapakita ng tapang at kapangyarihan ang dahilan kung bakit nag-uumpisa ang gera ng mga tribo o tribal war. Nung panahon ng bago dumating ang Kastila, panahon ng mga Kastila, maagang panahon ng mga Amerikano, ang tribal war din ay nanggagaling sa isang klase ng ritual. Kasi ito ay isang warrior society. Nung panahon ng mga Amerikano, pinagbawal ang ganitong practice, so nawala na yung ritual ng head hunting or head taking. Nangyayari na lamang ito tuwing merong panahon ng gantihan dahil sa iba't ibang mga aksidenteng nangyayari. At minsan, wala ring namamagitan sa tila walang katapusang digmaan. Dapat nating maintindihan yung local police kasi ng Kalinga, nanggagaling din sila sa iba't ibang tribo. At meron silang pangamba na kapag sila ay nakialam in between sa tribal war, maaring madama yung mismong miyembro ng tribo ng pulis. Karaniwan din na rin naiuulat sa mga otoridad na mga kaso ng pagpatay sa pagitan ng mga tribo. Dahil sa endemic ang warfare sa lugar na ito o palagi-palaging nangyayari, therefore hindi talaga lumaki ang populasyon ng mga Kalinga. Ang mga nagaganap na krimen, hindi kayang ikubli ng mga naglalaki ang kabundukan, lalo't higit kung lumilikha ito ng takot sa komunidad. Ito yung tao na medyo kinakatakutan dyan sa Tabuk at sa Kalinga. Ano? Even the members of his own tribe, yung Lobo, talagang ikino-complain siya at sinasabing siya yung nag-a-agitate ng mga kapwa nilang mga katribo para lumaban sa ibang tribo. Ang matunog daw na pasimuno, isang malaking pamilya sa barangay Bulanao sa Tabuk. Sa Tabuk, kilala sila bilang mga taong kayang gawin ang hindi maganda dahil marami ng record itong pamilya na to sa paggawa ng kasamaan. Trabaho lang di abubrahan na gito eh. Hindi raw kasi biro ang kinasasangkutang krimen ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Alam ng karamihan na sila involved sa mga unsolved killings doon, sa mga pagnanakaw, kagaya ng karnaping, sa pagpupus ng droga. Sa nakalap na impormasyon ng investigador, ilang miyembro ng pamilya Gunawa ang nasangkot na pala sa iba't ibang kaso.
po si Virgilio. At ang padre di pamilya raw ng angkan, isang nagangalang Virgilio Gunawa. Siya ang kinikilalang pinaka-godfather. Itong si Gunawa, si Virgilio, siya rin yung kinikilala ngayong wedding lord sa Tabuk. In the past, involved din siya sa different crimes katulad ng hold-up. Tangan ang 11 search warrant na inilabas ng korte, walang takot na sinugod at hinalugog ang mga bahay ng makapangyarihang angkan. Sa tatlong search warrant na nakapangalan kay Virgilio Gunawa, isang positibong nakita na mga matataas na kalibre at malalakas na mga armas. Talagang involved sila sa criminal activities. Talagang trabaho talaga nila ay manakot, pag-intimidate, pumatay. Nakababahala din naman na ang may-ari ng bahay na si Virgilio, punong barangay pala ng Bulanao. Hindi naman pinagbabawal ng karoon ng baril, provided lisensyado ito. And sa aking tanda, yung mga high-powered firearms na yan, nakareserba yan para sa military o sa ating kapulisan. So, very unlikely na meron siyang ganung klaseng mga kalibre kasi may grenade launcher. Sino ba hindi takot sa high-powered firearm? Lalo na mas malalaman mo, punong barangay mo. You might be building or you might be creating another monster. Naku Kap, sa dami ng armas na nakuha, magro-ronda lang po ba kayo o sasabak sa gera? Lahat naman pwede nating ibigay na rason para magkaroon tayo ng baril. For our own safety, yes. Pero yun nga, trabaho na ng PNP yan kung may tribal war. He should have employed the security of the PNP to protect his barangay from any tribal war. Hindi siya. He cannot be the law. He cannot put the law into his own hands. Ayon sa talaan ng Firearms and Explosive Office ng Philippine National Police, isang kalibre 45 baril lang ang nakarehistro sa pangalan ni Kapitan mula taong 2009 hanggang taong 2010. Hala! Sa dami ng baril na nakumpiska ng mga operatiba sa mismong bahay ng Kapitan, iisa lang ang lisensyadong baril. Pasok pa pala! Pero sa kabila nito, hindi dinakip si Kapitan. Nasabi ng prosecutor, hindi raw siya pwedeng huliin. Ganun din na sinabi sa amin ng mga abogado namin. Pinasuhan din namin si Virgilio at yung asawa niya. Pinasuhan din namin sila ng Republic Act violation of Republic Act 8294. At mukhang like father, like son ang moto nila. Tatlo kasi sa mga anak ni Kapitan ang naging target din ng operasyon. Una sa listahan ng anak niyang si Dexter. Bago pa man masimulan ang paghahanap ng ebidensya, eto't may tumigil na sa mga operatiba. Kaya man kita niya, attorney nga ako, at ay pahib ko dyan, abogado may mabalimat, tigilintag mat at isurutin tayo, apo. Malimat at ikasta. Sa huli, mga bala at ilang maikli at mahabang baril lang ang nakumpiska. Sa dalawang rehistradong baril ni Dexter, isa sa kanila ang paso na rin ang permit. Ang sumunod na target ang bahay ni Brixton Gunawa, anak ni Cap. Sino mag-aakala na sa likod ng kainang ito ay may nakakubling imbaka ng armas? Sa butas na ito sa tabi ng kama, isang sako ang nakita. At nang buksan ito, bang bang bang! Mga dekalibreng baril ang laman! Boom! Sa pagkakatuklas ng mga itinagong armas, halatang hindi mapakali ang may-ari ng bahay. Sir, kanino po yung mga nakuhang baril ito? Sa akin yung pod, yung may papel. Pero yung iba, hindi ko pod. Yung baby Armalite sa akin. Opo, saan galing yun, sir? Yung mga baril po, saan po galing? Dito rin. Saan po? Nadangasan, barkada po. Pwede po ginagamit, sir, pala, yung mga baril? Pang safety lang. Dito sa kanila. Kasi may trabaho kami. Naku po, sobra-sobra naman atang proteksyon yan. Eto at sa listahan ng pulisya, wala ni isa sa mga baril na nakita ang lisensyado o may permit na nakapangalan sa inyo. Hindi rin nakaligtas ang isa pang anak ni Cap na si Rexo Gunawa.
Bala rin kasi ng baril ang nakuha mula sa kanyang tirahan. Pero hindi pa rito natatapos ang kanilang investigasyon. Dahil ang pag-iimbak daw kasi ng armas, extended ika nga hanggang sa iba pa nilang kaanak. Kayo na ang susunod. Tuloy-tuloy ang operasyon laban sa pamilyang itinuturong promotor daw ng kaguluhan sa lungsod ng Tabuk, lalawigan ng Kalinga. Kung ang itinuturong puno ng pamilya minsan ang nasangkot sa ilang kaso, ang mga kaanak niya tila sumusunod umano sa yapak ng kanilang ama. Gaya na lamang ni Cospe Gunawa, ang nakababatang kapatid ni Kapitan Virgilio. Tangan ng isang search warrant, sinubukan ng mga operatibang pasukin ang bahay. Kung ano man ang gusto nyong gawin pagkatapos nito, kaya kayo, may warrant kami. Nung una'y pahirapan ang pagpasok, pero sa huli, hindi rin sila umubra sa mga operatiba. In 5 minutes, I want this search. Matapos ang pag-aalughog, ilang bala ng M16 Armalite ang nakuha. At walang kaukulang permit ayon sa talaan ng pulisya. Absent man si Cosme Gunawa noong mismong operasyon. Present naman ang pangalan niya sa ilang kaso. At sa isa rito, nagdulot ng matinding takot sa itatago natin sa pangalang Johnny. Minsan siyang nadamay sa manoy gusot sa ilang miyembro ng pamilya Gunawa. Ang simpleng away, nauwi raw sa patayan. Nung pabalik na kami, yun na. Biglang kaputukan na. Rapid fire na. Yun. Patay na yung isang kasama ko na medyo nauna sa akin. Tapos, nung dumapa na ako, siguro, ewan ko kung ba't hindi rin ako tinawanan, ewan ko. Dumapa na ako. Sumigaw na rin yung nasa likod ko. May tama ako, sabi niya. Ito ang dahilan kung bakit napilitan siyang kumalis ng lalawigan. Kasi sa Kalinga nun, yung pagkalam ko naman kultura kasi na minsan yung kultura, wala naman ano na yan, lalo naman kung hindi ka taga roon. Masabit ka. Papatayin ka na. Hindi na rin niya nagawang magsampa ng kaso dahil sa sobrang takot. Tsaka isa pa nga, takot din ako. Takot kasi wala naman akong doon. Kung ang kapatid ni Cap dawit daw sa pagpatay, hindi rin nagpauli ang pamangkin nitong si Ret Gunawa Villamor. Napagalaman naming sangkot din pala siya sa isang kaso ng pagpatay. Dating program technologist si Ret ng Department of Agrarian Reform, pero hindi na raw siya pumasok sa tanggapan simula noong Hunyo ng nakaraang taon. Kung hindi raw ramdam ang presensya ni Ret sa opisina, bidang-bida naman daw siya pagdating sa illegal na droga. Sa kanya na po point yung talamak na bentahan ng shabu. Siya yung pinakamalaki. Ang kanilang parokyano ay nasa Tabuk City. Pero nakakalat kami ng mga reports na hanggang Region 2, probinsya ng Cagayan, lalawigan ng Isabela, lalawigan ng Cagayan, lalawigan ng Nueva Vizcaya. At dito sa Baguio, Benguet, Mountain Province, nandito yung kanyang area of operation. Sa talaan ng ahensya, pangatlo ang Kalinga sa may pinakamaraming illegal na droga sa buong Cordillera. Yung Tabuk ay nangunguna sa listahan ng mga lugar na kung saan talamak ang bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Dahilan ito ay isang syudad at maraming mga tao ang dumarayo. Kaya naman dalawang search warrant ang inianda para kay Ret. Maingat na pinasok ng mga operatiba ng PIDEA car ang unang bahay ni Ret. Matinik at tamang hinala raw kasi ito. Siya ay nakatunog at tumakbo doon sa van at kinuha niya yung kanyang baril at nakahanda siyang makipag-engage sa ating tropa. Napigilan lang ito sa mabilis na reaksyon na rin ng ating ahente. Yun na rin ang dahilan kung bakit siya pinusasan at nilagay sa ground. Kumpiskado mula sa kanya ang ilang gramo ng pinaghihinalaang shabu, ilang bala ng baril, granada at tutong motorsiklo. Mari namang itinanggi ni Ret na pagmay-mayari niya ang mga ito. Bagay ni Bartog.
Naala dilugan mo eh. Dilugan mo si Katen Taudag. Tama nga naman siya. Dahil ang mga motor na natagpuan sa kanyang bakuran, ibang tao rin pala umano ang nagmay-ari. Meron kami mga tatlo out of the 7 motorbikes. Meron kami tatlong nagkle-claim. Yung mga claimants, nagbabanggit sila na ninakaw sa kanila yung kwan. At may record kami na ilagay yan sa mga incident report ng mga kapulisan, police station. So nalaman namin na definitely these are stolen items. Naku, naloko na, nakaw pala! There is no doubt na involved siya sa carnapping ng motorcycles. Besides, nakita mo naman na nakita yung mga motorsiklo sa kanyang tinitirahan. Sa ikalawang bahay ng Batang Gunawa, ang palabang misis naman ni Rep ang sumalubong sa mga operatiba. Dapat at dati barangay officials nga kwa. It is not necessary, barangay official. Listen to me. It is not necessary. If the occupant is present, you can be searched. Ang kain daw tama di balay kang kaya ba mi? Hepe, kailangan you conduct search niya. Patayo pa eh. Pero walang epekto ang pagmamatapang ni misis. Sa loob ng bahay nakita ang bakas ng kanila raw illegal na gawain. Ano yun, sir? Niya dito yung misis? Ako ang muna. Gusto na pa nga kung kananin. Considered na dangerous drug yan. Ay, para saan po ba mga ito? At tulad sa ibang bahay, ilang bala na barilang nakuha kabilang na ang isang rifle grenade. Talaga naman, kahit walang lisensya o permit, sige lang ang imbak. Sa kabuuan, 7 sa 11 bahay ng mga Gunawa ang nakita ng mga armas. At dahil dyan, arestado ang ilang miyembro ng makapangyarihang angkan. Kabilang sa kanila sila Rep Villamor, Brixton at Trexor Gunawa at iba pa nilang mga tauhan. Pero hindi pa man natatapos ang araw, isang masamang balita ang nakarating sa amin. Nalaman ko nga na nakatakas, ngayon lang, at nagagalit ako. And I'll have even the provincial director investigated for that. Pati yung mga taong umawak sa kanya. Dahil nung umalis ako kahapon doon, nakita ko nakaposas pa eh. So, I'll dig deeper into yung circumstances behind it. Huli na, nakatakas pa! Sus Mariosep! Makalipas ang ilang linggo, gumulong na ang investigasyon sa mga pulis na maray sangkot sa pagtakas ni na Brixton at Trexor Gunawa. Dahil sa pagkakatakas ng dalawang suspect natin, pinarilib ko na yung 4 na opisyal at 5 non-commissioned officers. Nandito na sila sa regional headquarters at kami silang pinapaimbestigahan ngayon. Yan ang bagay sa inyo! Napagalaman din namin na maaari sila ang dahilan kung bakit nakatakas ang ilang miyembro ng pamilya. Alam ko naman na kasabwat sila. Nalaman ko rin na yung iba sa kanila nag-leak ng information sa kanila Virgilio Gunawa tungkol doon sa operation na yon. Kaya siguro nakaalis si Virgilio Gunawa doon sa kanilang lugar at naitakbo niya ibang mga firearms niya. Sinubukan namin kunan ng payag ang mga suspendidong pulis pero hindi lahat ay gustong magsalita tungkol sa isyong kinasasangkutan. Is there anything you wish to say? Sa kabuuan, ang naganap na operasyon ay tagumpay raw na may tuturing. Gusto ko sanang banggitin sa ating komunidad, lalo na sa ating mga kapatid sa Kalinga, na it's about time for you to really, really come out in the open. There should be no culture of silence. Let us abandon yung culture of violence. Sa kasalukuyan, tanging si Rep Gunawa Villamor na lamang ang nakapit. Kinasuhan natin siya ng pag-iingat ng ipinagbabawal na gamot. Section 11. Kinasuhan din natin siya ng pag-iingat ng mga baril in accordance with the firearms law. At kinasuhan din natin siya ng illegal possession of explosives. At yun ngang 6 na motorsiklo na pinaghihinalaan nating mga nakaw ay kinaso din namin sa kanya. Kinasuhan natin siya ng pag-iingat ng ipinagbabawal na gamot. Section 11. Kinasuhan din natin siya ng pag-iingat ng mga baril
in accordance with the firearms law. At kinahusuhan din natin siya ng illegal possession of explosives. At yun ngang 6 na motorsiklo na pinaghihinalaan nating mga nakaw ay ikinaso din namin sa kanya. Nasa layaman, hindi pa rin ligtas sa asunto ang iba pang miyembro ng pamilya Gunava. Si Kapitan Virgilio naman, namimiligrong maalis sa kanyang pwesto sa barangay. Expected from him being a punong barangay, a public official, alam niya na dapat ang baril niya ay lisensyado. So, kung hindi lisensyado ang baril niya, di gumagawa siya ng isang bagay na illegal. Pag gumagawa ka ng isang bagay na illegal, papasok yan sa isang grave misconduct case na pwede niyang ikatanggal sa opisina. And note, pag ikaw ay natanggal because of an administrative case, you can no longer run for re-election. Makailang beses naming sinubukang kunin ang panig ng mga Gunava pero tumanggi silang magbigay ng kahit anumang pahayag. Saan mang bahagi ng Pilipinas naninirahan, anumang mga gawi ang kinagisnan, lahat tayo ay sakop ng batas ng ating lipunang sinilangan. Walang malakas, walang mahina, lahat pantay-pantay. Susunod, OMG! Bagong tindahan ng tingi-tinging LPG nagpapasikat sa Bulacan. Alam naman! Noong nakaraang taon, pinasigaw ng investigador ang racket ng isang autogas station sa Baliwag, Bulacan. Kasi naman, sa halip na sasakyan na DLPG lamang ang kargahan nila, maging ang mga household cylinder o tangking pambahay, sineservisyo man rin nila. Talaga namang patok ito sa kanilang mga suki dahil pwedeng magpa-refill ng patingi-tingi. Kung magkano lang ang kaya ng bulsa, yun lang ang ikakarga nila. O, diba? Pero babala ng Department of Energy o DOE, lubhang delikado ang sistemang ito. Hindi lang sa mga parokyano, kundi pati sa mga nakapaligid dito. Public, open sa public yung auto gas dispensing station. Hindi dapat yun. Kasi very volatile yung flammable yung natin, yung petroleum products na LPG. Lahat ng petroleum products should be handled properly. Kasi kung open sa public, magkakarga ka doon, kung meron naninigarilyo doon, no smoking dapat, di ba? Unsafe na practice na yon. Giit ng DOE, mga lehitimo at rehistradong planta ng household LPG lamang ang maaari mag-refill ng mga tangke ng LPG. Ito, may mga firewall kami. Kung sakali meron mang sunog dun sa kabila, hindi yung namin, yung fume namin, hindi basta-basta lumalabas. Dito lang siya, okay siya. Yung mga ilaw, puro naka-close lahat. Tapos yung meron kami dito mga fire extinguisher, lahat kompleto. Tapos yung atrasan ng sasakyan, meron lahat nakalagay doon ng kahoy. Para pag-atras, hindi nagawa ng spark. Para makapag-operate, hindi rin biro ang mga permit na kailangan nilang makuha para masiguro ang kaligtasan sa planta. Importante dyan, yung meron kami fire permit, yung mga sa SEC, tapos sa DTI, with sa munisipyo. Tapos sa mga naman, meron kami electrical permit, mga mechanical permit, lahat kompleto. Meron din kami sa DNR para dun sa mga waste namin. Sa DOE meron din. May clearance din kami sa DOE. Kaya naman matapos ang isinagawang inspeksyon ng DOE kasama ang investigador, lalo namin sulatan din ng LGU, ng Office of the Mayor, na isuspend na itong pasara na ito at isuspend yung kanilang business permit. Tuluyan ang ipinasara ang naturang LPG gas station at wala nang natitirang bakas ng dating gasolinahan. Approve yan, mga bossing! Pero teka, mukhang may bago nagpapasikat. Sa kabilang bayan lang daw kasi ng Bustos sa Bulacan, merong gasolinahan na ganito rin ang kalakaran. Na naman? Our bureau, or Industry Management Bureau, which received a complaint from a private citizen about apparently the illegal operation of an auto LPG station selling auto LPG to household consumers, containing refilling mga household LPG cylinder. Naku po, may isa na namang pastar. Kaya naman bago pa man sumikat ang Starwind Gas Station, tumulak na kami agad sa itinuturong kinaroroonan nito. At hulaan nyo mga kapuso,
Ilang kilometro lang pala ang layo nito mula sa dating kinatitirikan ng LPG gas station na aming ibinisto. Kaya naman ang mga customer na nanghahangad ng tingi-tinging LPG, dito na raw napadpad. OMG, LPG gas station na naman. Roll surveillance video. Sa pagbisita namin sa manoy illegal na kargahan ng household LPG, mukhang hindi magiging madali ang aming pagmamanman. Video zoom in. Bukod kasi sa natatakpan ng lona ang buong harapan ng gas station, enter split screen. Mapagmatyag din ang mga umaligid nilang mga tauhan. Aba, parang catch me if you can lang ang drama. Pero kung pagmamanman din lang ang usapan, dyan star ang mga kamera ng investigador. Roll surveillance video. Sa pamagitan ng isang asset, sinubukan naming magpakarga ng household LPG na tangke sa Starwind gas station. Dito, nalaman naming hindi pala nalalayo ang kanilang sistema sa una na naming nabistong racket ng autogas station sa Baliwag, Bulacan. Matapos magbayad sa kaherang ito, presto, maaari ng pagkargahan ng tangke ng household LPG. Pero tulad ng dati, patagurin ang bentahan ng tingi-tinging LPG. Zoom in video, freeze frame. Ang ilan itinatago pa sa sako ng bigas ang mga dalang tangke. Aba, sigurista. Pero kung may patago, mayroon din namang lantaran at talagang pabida. Sa buong araw naming pagmamanman, walang patid ang pagpasok ng mga parokyano. Oh no, kuya, bawal yan. Ayon sa DOE, kumpirmadong hindi rehistrado sa kanilang tanggapan ang gas station ng Starwind Cooperative. Kaya naman na makita nila ang nakuna ng aming kamera. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga operatiba. Ang ika nga'y first order of the day, inspeksyonin ang pasaway na gasolinahan. Pagdating sa target area, business as usual, ang drama. Sino yung nandito? Sino isang nyo ngayon nandito? So sabi namin, ano pa ano? Yung pinaka-boss po na wala po talaga. Oo, pero yung nandito, sino po yun? Kanya na lang. May mga customer na naghihintay na makabili ng tingi-tinging LPG. Sa inyo yung tangke na yan? Wala ba daw naman? Matagal na kayo dito nagpaparga, sir? Sir, ngayon lang. Nautusan niya lang ako eh. Naging mailap sa mga operatiba ang gasboy at kahera. Kamera siya ay sina ate at kuya. Ayun. Sige po, tawagan nyo. Sino po yung tawagan nyo? Yung chairman po namin. Sino po yun? Ano pangalan po? Ano po, Tagumpay. Si Mr. Cruz. Sige, pagulay niyo po rito. Ilang minuto pa dumating na ang tinuturong isa sa mga miyembro ng Starwind Cooperative na si Ginoong Tagumpay Cruz. Siya rin daw ang tumatayong ingat yaman at tagapagsalita ng kooperatiba. Giit ni Cruz dahil isa silang kooperatiba, mga miyembro lang naman daw nila ang kinakargahan nila. Pero sa mga miyembro lang, kami nagbebenta sa... Oh my gosh, liha ka ba? Kaskas na po kasi ang estilong yan, sir. Boom! Ang asset nga namin na hindi naman kasapi ng kooperatiba. Ayan, nakabili oh! Maging ang aling ito na nagmamadali pang pumasok at tila kailangan na magluto, hindi rin po pala miyembro. Member ka ba ng kooperatiba? Hindi ka member ng kooperatiba? Hindi, so magkakarga ka? Oh no, ano ito? May humahabol pang ibang parokyanong miyembro? Alubet, bawal alubet. Alis na lang kami. Paliwanag pa ng Department of Energy, kooperatiba man o hindi, kailangan pa rin ng mga kaukulang permiso mula sa kanilang tanggapan. Because it's an auto LPG station, they still have to comply with the regulations on auto LPG, which means they cannot also load LPG coming from here dun sa mga tangki pa rin ng LPG.
Maging ang pangkarga pala nila ng gasolina para sa mga sasakyan, wala ring sapat na permit. As a gasoline station, they cannot operate without the authorization from the DOE in the form of a certificate of compliance. That's the form that we, or the authorization that we give operators of gasoline. Hindi pa nga kami nag-operate full class eh. Pero teka, hindi yata lubos na naintindihan ang paalala ng mga operatiba. Kailangan hindi kayo mag-operate sir. Totally closed na ito. You're operating as a supposedly protected but you still do not have a permission by you. Both as an auto LPG station and as a gasoline station. You don't have the authorization. You do not operate sir. Yes sir. Boom! Ayan, na-pick up nyo na ba ang lines ng mga operatiba? Hindi pa kami Sa huli, pumayag si Ginoong Cruz na pangsamantalang isara ang gasolinahan ng kooperatiba hanggat hindi nakukompleto ang kanilang papeles. Alam naman namin pero siyempre, nakita nyo naman yung mga kababayan nating mahirap. Na hindi talaga kayang, pero ang kukulit nila kami ayaw namin, ang membre, ang board of directors, nag-file na ng resolution na wag na talagang na miyembro na lang. Pero siyempre nakikiusap yung mga tao, mga lalo na yung mga tricycle driver. At dahil illegal rin ang kanilang pagkakarga ng household LPG, kinumpiska ng DOE ang adapter na ginagamit para makapagkarga nito. Kinukumpiska muna namin to, issuean namin siyang resibo. So, pwede namin gamitin kasi ito pag pinala namin ng criminal case sila for illegal refilling, illegal trading. So, itong isang ebidensya namin, sir. Kakargahan din ng Department of Energy ang Starwind ng mga kaukulang, kaso at parusa. Binigyan sila ng 10 araw para magsumiti ng kanilang paliwanag. As an extreme, pwede rin namin siyang kasuhan criminally in violation of BP 33 and the rules and regulations of the DOE. Ayon sa grupong Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA, hindi raw nakapagtatakang maraming nahihikayat sa ganitong illegal na sistema. Nako-considered po kasi ng consumer ngayon na magkarga dito sa mga autogas station dahil pingi ito. Kung meron silang tangken 11 kg ang capacity, pwede lamang nilang kargahan ng 3 kilo hanggang 4 na kilo. Ina-allowed yun, pero yun po illegal. Kaya naman isinusulong ng grupo ang mas murang alternatibo sa merkado. Marami pong option ng ating consumer kung gusto po nilang lumipat ng ibang brand o kaya ibang mga sukat ng mga tangke. Kami po normally ay mas mababa po ng mga 100 piso bawat tangke. Meron hong 11 kg, meron hong 7, meron hong 5, meron hong 2.7. Kapag may kliraw ang kumot, matutong mamaluktot. Pero pagdating sa mahal na presyo ng LPG, hindi pwede ang alternatibong baluktot. Babala sa mga illegal na kargahan ng gas na gusto pang magpasikat. Tiyak na malalaos kayo agad sa investigador. Mga kapuso, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa mga estudyante at pamanuan ng Northwest Samar State University sa lungsod ng Calbayo sa pagbibigay nila ng parangal sa investigador bilang Student's Choice para sa Best Investigative Journalism Program. At maraming salamat din po sa Gawad Tanglaw sa parangal nila sa aming programang investigador bilang Best Investigative Program nung Webes lamang sa kanilang ika-10 taon ng pagbibigay parangal. Asahan po ninyo na mga parangal na ito ay magsisilbing inspirasyon para lalo pa naming pagputihin ang aming programa at ituloy ang pagbibigay ng serbisyong totoo. Muli po, maraming salamat mga kapuso. Hanggat may namali, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador. Ang mga abusado at ang mga maluloko, huwag natin tatantangan. Hanggang sa mali, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.